Hindi nila alam. Malapit nang magbago ang lahat. Mga idyo, di sila marunong magpatakbo ng bansa. Buti na lang nandito tayo upang itawid sila. Tama ka, Don Custodio. Sa aking pagsusulat, pinapakita ko ang kanilang kahinaan at ang aking katalungan. Ang mga prayleng may tunay na kapangyarihan dito, hindi magtatagal. Lahat ng kanilang plano ay mauwi sa wala. Mga Ginoo, tila'y payapa ang panahon sa ating paglalakbay. Sana maging payapa ito hanggang Laguna. Ang panahon ay hindi laging payapa, Kapitan. Minsan may bagyong darating na hindi natin naasahan. Dapat talagang ipatupad ang mga bagong proyekto ng gobyerno. Ito ang mag-aahon sa kanila mula sa kanilang kahirapan. Hindi proyekto ang makakapagpalaya sa kanila. Alam niyo ba mga Ginoo, maraming alamat ang bumabalik sa ilog na ito. Isa na rito ang tungkol kay Doña Jeronima. Salamat lang, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Ngunit sige, pagpatuloy mo. Sige, matagal ng panahon, si Doña Jeronima ay ipinangako sa lalaking magiging pari. Subalit nang bumalik siya dito sa Pilipinas, nalaman niyang naging obispo ang kanyang iniibig. Dahil sa galit niya, dinala siya sa isang kuweba malapit sa kanyang tinitirahan. Mga alamat lamang ng mga matanda. Nais kong isulat niyan sa aking lolo. Sa bawat alamat, lagi may katotohanan. Ngunit minsan, mas mabuting hindi malaman ng lahat ang buong storya. Marami ang mga alamat. Ngunit, ang mahalaga ay kung paano natin titingnan ang mga hinaharap. Hindi mga kwento ng nakaraan. Nakakalungkot isipin ang lupang pinaghirapan ko. Ang lupang pinagyamanan ng aking pawis ay inaangkin ngayon ng mga praile. Ano nga ba ang karapatan nila? Telesforo anak, wala tayong laban sa kanila. Baka mas lumala ang sitwasyon kung magre-reklamo tayo. Paano mo nasasabihan, Ama? Hindi ako papayag na basta nang nila agawin ang ating kabuhayan. Tay, huwag po tayo lumaban. Baka mapahamak lang tayo. Mas mabuti sigurong humanap na lang tayo ng ibang paraan. Tay, baka mas mabuting umalis na ako at sumama sa hukbo. Mas ligtas ako roon. At kapag nagtagumpay ako, maaari akong makatulong sa inyo. Anak, papayag ka bang iwan kami? Hindi ba't ito ang kinabukasan? Pero naiintindihan ko, masakit man, baka nga ito ang iyong tadhana. Tay, Lolo, gagawa ko ng paraan para makaraos tayo. Magtatrabaho ko kay Hermana Pension kahit na mahirap. Ang mahalaga, magtulungan tayo. Sana dumating ang araw, makuha natin muli ang lupa. Pasensya na, Ginoo. Kaya ako'y nahuli. Inumpis kasi ng mga gwardiya sibil ang mga sedula. Ngunit bakit naman nila ginawa iyon? Hindi ko po alam, Ginoo. May pit sila ngayong gabi. Baka may masamang mangyari. Mag-iingat kayo, Ginoo. Hindi naligtas sa San Diego. Nagiging maigpit ang mga gwardiya sibil lalo na ngayong Pasko. Hindi ko maiiwasang magpunta. Kailangan ko makita sila muli at ang kanyang pamilya. Sila'y nahaharap sa malaking problema. Mag-iingat kayo, Ginoo. Mamamanda. Noche Buena na, pero parang wala akong maaabutan. Nasaan na kaya si Huli? Napakabigat ng hinaharap ng pamilya. Paano pa kaya kung nawala na rin ang natitirang pag-asa nila? Tatlong taon na lang at magiging doktor na ako. Ngunit ano ang magiging kahihinatnan ng lahat ng ito? Mapapalaya ko kaya si Huli mula sa kanyang paghihirap? Mukhang seryoso ka sa iyong pag-aaral, Basilio. Oo, kailangan ko magtagumpay. Wala akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko lamang. Ang tagumpay ay hindi laging nakukuha sa pagtitiis. Minsan kailangan ng lakas at tapang.
Hindi mo ba naiisip na sa likod ng lahat ng ito, ang tunay na solusyon ay paghihimagsik? Paghihimagsik, hindi ko iyon nakikita bilang solusyon. Marami ang magdurusa. Hindi ito alandas na nais kong tahakin. Kung hindi ka kikilos, paano mo maliligtas si Huli? Paano mo mababago ang iyong kapalaran? Huwag ka masyadong umasa sa mga pangarap na walang kasiguraduhan. May panahon para sa lahat, Simon. Hindi ko ipagpapalit ang kapayapaan para sa dugo. Ang lahat ng ito'y bumabalik sa iisang bagay. Kailan magbabago ang aming kapalaran? Panginoon, ano pa bang magagawa ko? Ang aking amay nasa bilangguan at wala akong magawa upang siya'y tulungan. Kailangan ko bang magtiis at magsilbi habang buhay? Huli, anong dinadaldal mo dyan? Marami pang trabaho. Kung gusto mong makalaya ang iyong ama, magbanat ka ng buto. Opo, Hermana. Gagawin ko po ang lahat upang makalaya ang aking ama. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Bakit ganito ang lipunan? Habang ang iilan ay nagpapakasasa sa yaman, ang karamihan ay nagdurusa sa kahirapan. Basilio! Nakikita mo ba ang yaman ko? Ito ang kapangyarihan ng kayamanan. Kung meron ka nito, wala kang magiging problema. Pwede kang magdikta sa kapalaran ng iba. Ngunit Simon, ang yaman ba ay sapat upang maging masaya? Marami akong nakikita na mayaman, ngunit hindi maligaya. Sa kabilang banda, maraming mahihirapan, ngunit kontento sa kanilang buhay. Masarap ang maging kontento, Basilio, pero hindi iyon sapat. Sa mundong ito, ang may kayamanan ang may kapangyarihan. Kung nais mong magtagumpay, kailangan mong maghanda at ng higit pa. Hindi ko alam, Simon. Para sa akin, mas mahalaga magkaroon ng tahimik at simpleng buhay. Ang simpleng buhay ay para sa mga mahihina. Basilio, isipin mo, paano mo maliligtas si Huli kung wala kang kayamanan o kapangyarihan? Minsan kailangan mong maging malupit upang makuha ang hustisya. Kailangan natin pag-usapan ang mga proyekto dito sa ating bayan. Ano nga ba ang may papayo nyo doon to studio? Sa aking palagay, Kapitan, ang pinakamainam na solusyon ay hindi paggawa ng radikal na hakbang. Kailangan natin ito dahan-dahanin. Mga proyekto ay dapat iayon sa ating kagustuhan ng simbahan. Hindi dapat magpadalos-dalos sa mga desisyon. Ang mahalaga ay mga opinyon ng mga edukado, ng mga tulad natin. Kung tayo magpapadala sa mga kabataan, mga radikal, magkakagulo lang ang bayan. Bakit hindi tayo magpasya ng isang bagay na tiyak na magpapalakas sa kapangyarihan ng pamahalaan? Imumungkahi ko sapat na palakasin natin ang mga batas upang supilin ang sinumang may balak sumuway. Tama ka, Simon. Kailangan natin maging matibay ang ating kamay sa mga nag-ihansik ng gulo. Huwag nating hayaan lumaki ang problema. Ngunit, huwag din natin kalimutan ang mga mag-aaral. Ang kanilang mga hangarin ay hindi dapat baliwalain. Mga mag-aaral, wala silang magagawa laban sa atin. Ang kanilang mga adhikain ay pangarap lang. Basilio, sa darating na araw, may magaganap na mas matindi pa kaysa sa unos na paparating. At kailangan kong malaman kung kaninong panig ka naroon. Anong ibig mong sabihin, Simon? Ano ang magaganap? Ang panahon ay nagbabago. Ang naghihirap na katulad mo at katulad ko, pwedeng maghiganti. Hindi mo ba nais na ibalik ang hustisya sa mga kagaya ni Huli? Pero Simon, ang paghihiganti ba ang tamang daan? Baka mas maraming masaktan, hindi ito ang kinabukasan gusto ko para sa bayan. Ang daan patungo sa kalayaan ay hindi laging mapayapa.
Basilio. Minsan kailangan ng dugo upang makita ang hustisya. Pag-isipan mo. Mga kaibigan, malapit na nating makuha ang ating hangarin. Ang ating panukala para sa Akadema ng Wikang Kastila ay malapit ng aprubahan. Kailangan lang nating magkaisa. Tama ka, Makaraig. Ngunit ba't may mga praile na tumututol dito? Baka hindi nila tayo payagan. Hindi dapat tayo magpatinag. Sa tingin ko ang mga praile ay hindi dapat manghimasok sa ating edukasyon. Narito ako para sa reforma at susuportahan ko kayo. Bakit ba kayo nagpapakahirap? Kung ako sa inyo, hayaan ko na lang mga praile. Basta ako, masaya ako sa kung anong meron ako. Napapagod na ako sa mga sistema na ito. Puro abuso at walang katarungan. Lahat ng ginawa natin ay parang walang kahulugan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ba mas madalas hindi naman ako pumapasok? Kahit wala akong ginagawa, nakapasa ako. Ganyan lang ang buhay, walang seryosohan. Ang mahalaga ay magkaisa tayo. May oras pa para magtagumpay. Hindi natin ito dapat sukuan.